Ang habagat ay umurong. Ngayong umaga, ika-16 na ng Hulyo 2026, ang southwest monsoon ay nakakaapekto na lamang sa extreme northern Luzon, partikular ang Batanes at Babuyan Islands. Kahapon ay ang western section ng northern Luzon. Bukas ng araw ay ang buong Luzon at Visayas. At ngayon ay Batanes at Babuyan Islands na lamang. Ang habagat ay patuloy na lumiliitin ang kanyang coverage, at ang buong bansa ay kasalukuyang nakakaranas ng magaan at manageable na kondisyon ng panahon ngayong umaga. Ito ang pinaka-calm na weather bulletin na aming naibigay sa nakaraang maraming linggo. At para sa bawat Pilipino na nakaranas ng maraming hamon ng panahon ngayong taon, ang araw na ito ay isang bihirang sandali ng kapayapaan. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Huwebes, ika-16 na ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isang forecast na nagpapakita ng isa sa mga pinaka-calm na weather situations na aming naitala sa buong rainy season ng 2026. Simulan natin sa pinakabagong sinopsis ng ating panahon ngayong umaga. Ang southwest monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa extreme northern Luzon lamang ngayong umaga, partikular ang Batanes at Babuyan Islands. Ito ay isang napakamakabuluhang pagbabago mula sa nakaraang ilang araw at linggo. Ang southwest monsoon, na dating nakakaapekto sa buong Luzon at Visayas sa panahon ng Typhoon Inday, ay ngayon ay limitado na sa pinakahilagang bahagi ng ating arkipelago. Ito ay isang malinaw na senyals ng bahagyang pagbaba ng lakas at coverage ng habagat ngayong araw. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Batanes at Babuyan Islands, ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Batanes at Babuyan Islands, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang inyong lugar ay nananatiling nasa epekto ng southwest monsoon ngayong araw, kahit na ito ay isolated lamang. Manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog at bundok na nagawang saturated ng nakaraang maraming araw ng malakas na ulan. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms lamang. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat, lalo na sa mga lugar na may mahinang drainage at sa mga komunidad na malapit sa mga ilog at bundok. Para sa Metro Manila, ito ay isang napakagandang forecast ngayong umaga. Walang scattered rains dahil sa habagat. Walang throw ng isang bagyo. Walang tuloy-tuloy na malakas na ulan. Ang isolated na thunderstorms na posible sa hapon ay isang normal na rainy season na kondisyon na nararamdaman ng ating lungsod sa panahon ng tag-ulan. Para sa milyon-milyong Pilipino sa Metro Manila na nakaranas ng maraming araw ng malakas na ulan at malakas na hangin sa nakaraang ilang linggo, ang forecast ngayong araw ay isang malaking pagbabago at kaluwagan. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, mayroon kaming isang napakasimpleng ngunit napakamahalaga impormasyon. Para sa buong bansa, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na moderate at umabot sa 0.6 hanggang 2.1 metro. Pansinin ang dalawang napakamakabuluhang bagay sa wind at coastal water forecast ngayong umaga. Una, para sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang buong bansa ay nasa iisang wind condition forecast lamang. Walang separate na high wave warnings para sa extreme northern Luzon. Walang raw seas para sa specific na bahagi ng ating bansa. Ang buong arkipelago ay nasa iisang manageable na kondisyon. Ikalawa, ang maximum coastal waters para sa buong bansa ay 2.1 metro lamang ngayong umaga, kumpara sa 7.0 metro ng nakaraan at 4.0 metro ng ilang araw na nakakaraan. Ang kondisyon ng karagatan ay nagpapabuti ng malaki sa buong bansa ngayong umaga. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang balita ngayong umaga ay maganda. Ang mga kondisyon ng karagatan ay mas manageable ngayon kaysa sa nakaraang maraming linggo.
Ngunit ang regular na pagsuri ng mga weather updates ay palaging inirerekomenda bago maglayag at ang pag-ingat ay palaging mas mabuting kasanayan. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng bahagyang pagbabago mula kahapon. Ang pinakamababang temperatura ay 24.7 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga at ang pinakamataas ay 33.7 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang 33.7 degrees ay bahagyang mas mataas kaysa sa 33.3 degrees kahapon, nagpapakita ng bahagyang pagtaas ng maximum temperature, habang ang habagat ay humihina at lumiliitin ang kanyang coverage sa ating bansa. Ang pinakamababang relative humidity ay 45% kahapon ng alas 3 ng hapon, at ang pinakamataas ay 73% mayong alas 6 ng umaga. Ang mababang 45% na minimum humidity ay nagpapakita ng mas dry na kondisyon sa hapon sa maraming bahagi ng bansa na hindi direktang apektado ng habagat. Consistent sa bahagyang pagbaba ng moisture content sa ating atmosfera habang ang habagat ay humihina. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:35 minuto at lulubog ng alas 6:29 na minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 7:15 minuto ng umaga at lulubog ng alas 8:15 minuto ng gabi. Ang illumination ng buwan ngayon ay 6%, waxing crescent na patuloy na lumalaki mula sa bagong buwan ng ilang araw na nakakaraan. Ngayon, isang espesyal na comprehensive assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang mas malawak na konteksto ng ating weather story ngayong taon. Ngayong araw, ang ating bansa ay tumatanggap ng isang bihirang sandali ng kapayapaan matapos ang isa sa mga pinakaaktibong weather periods sa kasaysayan ng 2026. Hayaan niyong ilista natin ang mga bagyong aming pinagdaanan ngayong taon. Ang Kaloy, ang ating ika-4 na bagyo, ay dumaan noong Mayo. Ang Domeng ay naging isang typhoon noong Hunyo at nagdulot ng seryosong habagat surge. Ang Esther ay dumaan sa Batanes noong Hunyo. Ang Francisco, na naging super typhoon, ay dumaan sa silangan ng Northern Luzon noong Hunyo. Ang Gardo ay lumayo patungo sa Japan. Ang Henry ay dumaan sa gitnang Pilipinas noong Hulyo. Ang Inday, na naging super typhoon, ay dumaan sa silangan ng Northern Luzon noong nakaraang linggo. At si Josie ay mabilis na humina at naging isang low-pressure area kahapon ng hapon. 8 ng bagyo ang ating pinagdaanan sa loob ng wala pang 3 buwan. Ito ay isang napaka-exceptional na bilang na nagpapakita ng kakaibang active na season ng 2026. At ang bawat isa sa mga bagyong ito ay nagdala ng kani-kanilang hamon para sa ating bansa, mula sa malakas na hangin at ulan ng Inday sa Batanes, hanggang sa urban flooding ng Henry sa Metro Manila. Hanggang sa pinahusay na habagat ng Domeng na nakaapekto sa kanlurang bahagi ng ating arkipelago. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga hamon na ito, ang ating bansa ay nakatayo. Ang ating mga kababayan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Bicol Region, Metro Manila, at sa lahat ng lugar na naapektuhan ng mga nakaraang bagyo ay nagpakita ng tapang, determinasyon, at pagkakaisa. Ito ang diwa ng Pilipino. At ito ay dapat ipagdiwang ngayong araw ng relative na kapayapaan. Ang brief na pahinga ngayong araw ay isang pagkakataon para sa lahat ng ating mga kababayan at lokal na pamahalaan na mag-recover, mag-assess ng mga pinsala, at maghanda para sa mga darating na hamon. Dahil ang rainy season ng 2026 ay hindi pa tapos. Ang ating weather monitoring team ay patuloy na nagmamasid sa Western Pacific para sa anumang bagong tropical developments. At ang El Nino na opisyal na naroroon na sa Tropical Pacific ay nagdadala ng mga pangmatagalang implikasyon para sa ating weather patterns sa mga darating na buwan. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Gamitin ang araw na ito para mag-assess ng mga pinsala at pangangailangan ng inyong mga komunidad. Mag-replenish ng mga emergency supplies at mag-repair ng mga nasirang istruktura. I-update ang inyong disaster preparedness plans. At tiyakin na ang inyong early warning systems ay nananatiling fully operational at handa para sa susunod na weather challenge na maaaring dumating. Para sa lahat ng mga residente ng buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay simple at direkta.
Ang panahon ngayong araw ay tahimik at maganda sa karamihan ng ating bansa. Gamitin ang araw na ito para magpahinga. Gamitin ito para makasama ang inyong mga pamilya. Gamitin ito para mag-assess ng inyong mga emergency kits at i-update ang inyong mga paghahanda. At huwag kalimutang regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa para sa pinakabagong impormasyon dahil ang rainy season ay nananatili at ang mga bagong hamon ay maaaring dumating anumang oras. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo.